Umiinit na naman ang usapan sa NBA matapos igiit ni Paul Pierce na si Stephen Curry at hindi si LeBron James ang dapat ituring na pinakamahusay at pinaka-nag-define ng modern era ng liga. Sa isang podcast, diretsahang sinabi ng Celtics legend na mahalaga ang head-to-head results, lalo na sa finals, kung saan 3 beses tinalo ni Curry si LeBron sa 4 na sunod na NBA Finals mula 2015 hanggang 2018. Para kay Pierce, hindi raw aksidente ang mga panalong iyon at malinaw na patunay kung sino ang nangingibabaw sa pinakamalaking entablado. Dagdag pa rito, binalikan ni Pierce ang historic 2015-16 season ni Curry kung saan nakuha nito ang kauna-unahang unanimous MVP sa kasaysayan ng NBA matapos pangunahan ng Warriors sa 73 hanggang 9 na record. Para kay Pierce, mabigat ang bigat ng tagumpay na ito dahil nagawa ito ni Curry habang nasa prime pa si LeBron, dahilan para igiit niyang ang impluensya at legacy ng panahong ito ay mas nakaangkla kay Steph. Sa huli, malinaw ang paninindigan ni Pierce. Para sa kanya, ang modern NBA era ay pagmamay-ari ni Stephen Curry. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Sang-ayon ba kayo kay Paul Pierce o para sa inyo kay LeBron pa rin ang era? Like, how many times has Curry beat Bron in the finals? Again, how many times? Just answer the question. He beat him 3 times in the finals. 3 times. The one time that he won Finals MVP was when he didn't play him. All right, so now let me ask KD you. was Finals MVP twice, and Iggy was Finals MVP. He was that's what I'm saying. The man has an unanimous MVP while Bron was in his prime. Okay. Like Bron can't get. Bron has 4 of them. He can't get 1 vote. Samantala, may magandang pagkakataon si Christian Coloco na muling patunayan ang sarili sa NBA. Ang dating Lakers center ay binigyan ng Memphis Grizzlies ng 10 araw na kontrata sa ilalim ng hardship exception dahil sa kakulangan ng manlalaro sa kanilang frontcourt. Si Coloco ay dating backup center sa Lakers, ngunit na-waive noong Nobyembre matapos idagdag si Drew Timme sa roster. Hindi siya nagpatinag at naglaro sa G League, kung saan napansin siya ng Memphis dahil sa pangangailangan nila ng malaking katawan sa paint. Bagamat panandalian lamang ang kontrata para kay Coloco, ito ay malaking pagkakataon para ipakita na karapat-dapat siyang bumalik sa liga at maging bahagi ng rotation ng Grizzlies sa susunod na mga laro. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba makakamit ni Coloco ang pangalawang pagkakataon sa NBA? Samantala, malaki naman ang kinalaman ng Lakers sa pinakabagong usap-usapan matapos lumabas ang isang malakas na trade idea, si Kawhi Leonard papunta sa Los Angeles Lakers ngayong season. Matagal nang may balak ang Lakers na makuha si Leonard at sa wakas parang may pagkakataon na silang makasama ang veteranong superstar sa kanilang roster. Sa trade na ito, matatanggap ng Lakers si Kawhi Leonard habang ang Los Angeles Clippers naman ay makukuha sila Rui Hachimura, Jared Vanderbilt, Gabe Vincent at isang 2031st round pick swap mula sa Lakers. Samantala, ang Brooklyn Nets ay makukuha sila Maxi Kleber, Dalton Knecht at isang 2032 second round pick mula sa Lakers bilang kompensasyon sa pag-take ng contract ni Kleber. Kahit malaking package ito, ang focus ay kay Kawhi at kung paano makakatulong ang Lakers sa kanyang pag-contribute lalo na sa depensa. Alam naman natin na hindi na siya yung Kawhi noon pero kaya pa rin niyang mag-perform sa mataas na level lalo na kung hindi na siya ang primary scorer. Sa Lakers, sapat na kung makakatulong siya sa pagpigil sa kalaban at magbigay ng matibay na depensa sa likod. Ngayong season, si Leonard ay nagpapakita ng 25 puntos, 6 na rebounds, 3 assists at 2 steals kada laro. Ang Lakers, na may mga star players tulad ni LeBron James at Luka Doncic, ay makikinabang kung mabibigyan si Kawhi ng role kung saan pwede siyang mag-focus sa depensa. Kayo mga idol, anong masasabi niyo kung makita natin si Kawhi Leonard na lumalaban para sa Lakers ngayong season? Nets trying to maintain some space. Lob it in. Kawhi Leonard massages it home.